Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. Good evening sa lahat po ng mga nakatutok sa ating TVUP sa Signal 101 at syempre sa ating Facebook Live at syempre sa ating YouTube TVUP. Abangan nyo po yan ha. Araw-araw i-like nyo na po yan, i-subscribe nyo na at para makakuha kayo ng maraming impormasyon mula sa TVUP. Muli ako inyong Mare ng Bayan, Mare Yao at syempre kasama natin Abogado de Campanilla, Attorney Danny Concepcion. Hi, good evening Attorney Dan. Magandang gabi rin sa iyo, Mare, at sa ating mga kababayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. So, attorney, so how does it feel na 3 universidad ang pinamunuan mo? Eh di teacher na teacher. Legit na legit Legit Oo. na legit Certified. Pero hindi ba malaking responsibilidad yon na lahat hinuhubog mo talaga sila? As in, ilang libo? May 50,000 na ba sa dami ng mga estudyante doon ang naging under mo, sort of, di ba? Ay, hindi ko naman naging estudyanteng lahat. Hindi, what I meant was, syempre cargo mo lahat yun di ba? The galing ng isa, galing ng universidad yan Galing ng pamumuno yan, di ba? So parang lahat yun anak mo regardless kung ito ay estudyante mo hindi di ba? Ano yung pressure na yun? Siyempre malaki ang pressure dahil kinakailangan mong magpakita ng pagkakaiba. Sa bawat henerasyon. Para kinakailangang maipakita mo na mayroon kang nagawang iba. Sa CU ba may law? Improvement. May law Yes, ba? meron. May law. medicine. May medicine. May dentistry. Pero ang pinaka-popular nung panahon ko, pag sinabi ko kasi parehas kami ng Legarda St. Jude. Holy Spirit dati. Wala na ngayon yung Holy Spirit. La Consolacion. Hindi naman Holy Spirit nung araw yun. Holy Mamaw. Holy Ghost. Holy Ghost. Tapos, nag-aral din ako doon for a year. Sa Holy Spirit. St. Jude, Holy Spirit, La Consolacion, CEU, Sambeda. Ayun. Diba? Ang tanong ko, ang dati... La Consolacion. La Consolacion. Pero ang CEU dati, sobrang famous yan sa dentistry. Magagaling yung mga Up to now. dentist siya. In fact, nitong nakaraang board exam, puro CEU halos yung nasa top 10 Really? So, ibig sabihin, yung mga magpapagawa ng pustiso, marami dyan sa gilid. Na libre, pwede ka magpagawa ng pustiso dyan Di ba? Tingnan ko ipin mo. Magpabunot ng ipin. Hindi, meron ding paggawa ng pustiso. Paggawa ng pustiso. Sige. Anyway, so, sabihin mo na yung ating mga numbers bago sila magpagawa ng pustiso. Kapag ka-globe po, Okay. ang mga pinipindot-pindot nyo dyan, 0954-310-0331. At kung smart naman, ang kinukutingting ninyo, 0961-770-8807. Ayan. Magpipindot na kayo at start texting and calling us. At kung hindi man kayo makapasok ngayon, okay lang mag-text kayo ng numero. Kami po ang tatawag sa inyo. Okay? So, eto na. Ready ka na? Ready na. Ay, from Samar. Ay, olayo. Si JM. Okay. Ano yun? 16 years old? Ay, ang bata. Minor de edad. Ba't kaya? We've been experiencing abuse from our father. Ay, physical and verbal. Marami akong videos for proof. However, hindi kami mayaman. May pumunta na po dito na pulis. Anong proseso? Sorry kung nagtatanong. We just wanted to know po. Since nakatira siya sa aming bahay, natatakot na po ako. Nakakatakot na once na magpunta ang pulis, mas lumalala po ang sitwasyon namin. Oh my. Parang masakit tong... Hindi, pero nasa na kaya yung nanay nila? Oo nga. Baka parang ang naiwan lang yung tatay niya. Pero, serious matter ito. Very, very serious matter ito, attorney. Pero, kasi bakit sa pulis unang pupunta? Mga minor de edad yung bata Wala ba kayong kamag-anak, lola, tiyahin,
Yung nanay nyo, nasan na ba? Dapat po kasi sila yung una ninyong kakausapin. At sila ang sasama sa inyo sa pulis. Pero paano kung wala? Kung wala, talagang walang choice. Pupunta sila sa pulis, pero dapat dun sa Women and Children's Desk. At saka sana Kasi maproteksyonan sila. yung mga yon ay trained dito. At saka dapat kukunin na sila from the Oo, father. Kasi oo. mismong anak na nagrereklamo eh. Oo. Oo, uy, anong pangalan niya? Si JM, naku, wag nang Hindi, pero kung pa. gusto mo, ibigay mo sa amin yung... Number. Meron ba tayong number niya? Kasi kung may number siya, ibantay bata na natin. Yes. Sino ang nakakuha ng question na ito? Sige nga, please. Okay. We can get in touch with him, no, please. Mag-get in touch tayo sa DSWD o sa Bantay Bata. O, DSWD, kay Rex Gatchalian. Oo. At ibigay natin yung telephone ng number at pangalan ng bata. At text natin na may tatawag sa kanya. Samar, ha? Ano ka ba naman? Nationwide ang DSWD. Anywhere pwede. JM, wait ka lang, ha? Tatawagan ka ng staff and crew namin at tutulungan ka, ha? Okay, wag kang matatakot, ha? Okay, tawagan natin, ha, please. Okay, sige. Ito naman, si Christine ng Taguig, 28 years old. Attorney, ilang taon na po akong ginagawa ng fake accounts at pinapost nila yung mga luma kong litrato. Kahit yung mga post ng family ko, inaabangan nila at ako lang ang pinupuntirya. Paulit-ulit na po ako nagre-report sa platform pero wala pong nangyayari. Nakakapagod na, nagsusumbong na rin po ako sa authorities. Pero sabi, wala raw silang tools para ma-trace ang gumagawa ng dummy accounts. Ano po kaya ang pwede kong gawin para matigil na sila? May legal na action po ba na pwedeng isampa para mapanagot ang mga taong ito kahit hindi ko sila kilala? Ay, ako rin may fake account. Huwag ka mag-alala, hindi lang ikaw. Ang ginagawa ko lang, sasabihin ko sa mga tao, ito ang original, ito ako ito. Yung iba, hindi ako yan. Huwag yung tatanggapin, huwag kayong hihingi ng kahit ano. Umutang sa inyo, huwag yung pautangin. Pero ang nirereklamo niya kasi, dun sa fake accounts, nagpo-post ng mga litratong luma. Okay. Siguro ayaw naman niya yung litrato na ma-post. Pero, hindi niya kilala. Ay, hindi talaga kilala Kasi yun. hindi nga raw usually. matitrace. Oo. Pero alam ko natitrace yun sa NBI. Baka dapat sa NBI pumunta. Oo nga. Tingin ko rin. Sa NBI pumunta. Pero may kaso yun, ano? May kaso yun. Oo. Yung mga nagkukuha ng identity, that's theft, no? Yes, identity theft yan. Cybercrime yan. Cybercrime. May kulong yan, ha? May kulong. So, kinakailangan yan, magpunta na kayo sa NBI. Oo, para hindi na kayo paulit-ulit. So, punta daw kayo sa NBI, sabi ni attorney, ha? Now na, wag na kayong magpaligoy-ligoy pa. At baka kasi ginagamit yung pangalan ninyo at nakakapangutang. Bigla May ganun, na lang, may mga maniningil sa inyo, may utang daw. Oo, tama. So, ingat-ingat lamang. Okay, next question natin ay galing sa Marikina. Attorney, si Cassie, 28 years old. Attorney, ngayong araw lang po pumanaw ang tatay ko. Uy, kami po'y nakikiramay sa inyo. Habang nagtatrabaho sa abroad, nakikipag-ugnayan na po ako sa HR ng kumpanya para sa next step. Naitanong na po namin kung maari ko bang i-claim ang cellphone niya pag naiuwi na siya dito. Legal po ba na hingin ko ang cellphone niya bilang anak? Okay. Bakit kaya cellphone ang tanong niya, no? Oo. Depende po kasi kung yung cellphone ay pag-aari ng tatay nyo o ipinapagamit lang sa kanya ng kumpanya. Possible din yun. Oo. Kasi kung yung pong cellphone na yan, binili ng tatay nyo, siyang may-ari, at ang binabayaran lang ng kumpanya, halimbawa, yung gamit. May subscriber, may subscription, ano? Then yung pong telepono, talagang sa inyo yun. Ngayon, pero kung yung telepono ay company provided at ito po ay pahiram lamang, maliwanag na ito ay ibabalik sa kumpanya kapag hindi na empleyado yung pinagamit nila. Siyempre, hindi na siya empleyado nung namatay siya.
Pero wala naman ho sigurong masama kung makikiusap kayo. Correct. At saka, ito lang naman ang tanong ko, attorney. What if they get the information from the cellphone? Baka lang baka may gustong makita, baka may mga habilin or something. Pwede ba nilang kunin yung data na yun from that particular cellphone? Legal ba yun? Palagay ko, kasi sila ay relative. Sila yung mga tagapagmana. Kasi baka yung kombinasyon nung yung mga bank accounts, PIN. yung mga secret bank accounts Possible. ay nandun sa telepono ang data. Pero ano ba yun? Kung saan itinago. Pag kunwari may cellphone na ganyan, tapos 3 silang magkakapatid, paano yun? Dapat 3 silang present, gano'n? Hindi naman, pero pagka i-claim na nila, 3 silang dapat mag-hati-hati. So pag may nalaman ng isa, dapat ipapaalam din niya dun sa 2 kapatid. Ay, dapat. Pero kung hindi niya pinaalam, kasi nga, bata pa lang ho kami, hindi ko na tinitira ng ulam yan diba? Ngayon pa. May away. May Sige. Eto naman, si Kirby, 33 years old ng Leyte. Hi, I badly need help po. My grandfather owned a 1,200 square meters, which was agreed to be equally divided among his 6 children. Both of my grandparents are already deceased. 5 of the children were able to legally transfer their respective shares to their names, but my father wasn't able to do the same. One of the siblings is also deceased and is survived by their spouse and children. I understand that an extrajudicial settlement is needed. What is the format of EJS when one of the heirs is already deceased? Ang tanong ko, paano nalipat yung iba? Hindi, sandali. Ilagay mo nga dun sa... Ayan. Ang sabi niya, grandfather. Grandfather. So, siya Okay. ay hindi anak, ha? So, 6 yung anak ng tatay niya. Pero yung 5 anak lang ang nakakuha ng kanilang mga shares. Saan kaya na ipangalan yung share ng tatay nila? Kasi nga, yung sabi, 5 of the children are able to legally transfer the respective shares. So, sabihin, mula sa grandfather, nakuha na ng mga kapatid ng tatay niya. Hindi, di yung 1,200 na hati-hati na. Nahati-hati na. Nahati-hati na sa 6? Kasi kung hinati lang nila sa 5, hindi nila tinirhan yung yung tatay niya. yung 6 na tatay niya. Oo nga. Ba't Kung ganun po ang nangyari, hindi po siya isinama sa partihan doon sa 1,200, pwede po kayong magkaso. Oo nga. Pwede po kayong magkaso para ma-recover ninyo yung kaparte ng namatay ninyong tatay. Oo, tama. Oo. Kasi parang ganun nga nangyari. Pero Paano kung nangyari? hindi ho nila ibibigay ng kusa, wala ho tayong magagawa kung hindi magsampa ng kaso. Pero paano nangyari na nailipat nung 5 yung shares nang wala yung tatay niya? May pineke. Hindi. Maaaring ang sinabi baka lang sinabi nila silang 5 lang ang anak. Wala bang way para malaman kung ilan ang anak? Meron. Kung 5 lang yung ang nagsabi na 5 lang silang anak. Oo. Kasi po, bago mailipat yung titulo sa pangalan ng isang tao, kinakailangan may ipakikita kang dokumento sa Registrar of Deeds. Register of Deeds. Ayun na magiging basihan ng paglilipat ng pangalan. Hindi. Anong ipapakita mo sa Register of Deeds? Ay, ito, extrajudicial settlement. Na 5 lang sila? Na 5 lang sila. Di meron silang falsification. Oo nga. Public document. So, meron silang pineke. Kasi sinabi nila na 5 lang silang anak, pero 6 naman. May ganun din. Meron ganon. May ganun talaga. Dahil sa pera. Yun namang, Ang sad. sabi niya, one of the siblings is also deceased. So ito hindi yung tatay niya, no? Siguro tsuhin niya o tiyahin niya. And is survived by their spouse and 3 children. So yung pong share ng namatay na yon, nasabi niyo nailipat na sa pangalan niya, mamanahin naman ng kanyang asawa at ang kanyang mga anak.
Kasi kanya na yun eh. Tama. Okay, Oo. namatay na yung lola't lola. Okay, di nakuha na niya yung share niya. At ngayon ay nakamatayan niya. Okay. Ang tanong, kung 5 lang ang naghati at yung isa sa 5 naghati ay namatay na, makakahabol pa ba nila dun Share sa share nila, dun Oo. sa naiwanang asawa at anak? Oo. Opo. Oo. Makahabol Habol po pa rin yun. yan. Habol pa rin Oo, yun. Okay. So, good luck sa'yo. Pero siguro, pumunta ka na muna sa abogado para matulungan ka na, ha? O, ito naman, si Claire, 36 years old ng Bulacan. Estafa accused po ako. Okay. Okay, nasuhan sa ng estafa. Oo, pinapatawag po ako ng PAO for mediation. Nakapagbigay naman po ako ng 3 months na interest, pero umabot na po ng 3 years at hindi ko pa rin po siya nababayaran. Nire-request po niya ngayon na ibigay ko lahat ng income ko sa kanya or else magdedemanda siya ng Sa piskal. sa piskal. Tama po ba 'yon? Ako po mismo ang nagsabi na may 10% share siya sa income ko kahit peke ang negosyo ko. Ginamit ko lang po sa personal na gastusin ng pera. Okay. So ang sabi niya, niloko niya na sabi niya may negosyo siya, na may 10% share siya. Ngayon mukhang wala naman talagang negosyo dahil pineke lang niya, ginamit niya sa personal. Ano ka ba, friend? Mas lalong mali yung ginawa. Maling-mali yung ginawa mo, Hindi, friend. kaya nga estafa ang... Kaya nga panluloko. Kaya nga panluloko Oo. ang isinampang Kaso. nakaso sa kanya. Oo. Okay, pero ang sabi, nagkaroon daw Bigay sila... naman ako sa iyo ng ng interest ng 3 buwan. Pero kasi nga hindi na niya nabayaran after that. Ngayon may mediation sa PAO. Okay ba yung may mediation sa PAO? Opo, okay naman po yon. Kasi kung magkakasundo po kayo doon, kung paano nyo maibabalik yung perang kinuha nyo mula doon sa Pinagkautangan. inutangan nyo, masususpindi po yung kaso. At matapos kayong makabayad, ay madidismiss yung kaso. Okay, may tanong ako dyan. Kung kunwari sa mediation, dahil nga ang interest medyo malaki ha, sabi niya 10% di ba? So medyo malaki. Sa mediation, pwede rin pag-usapan kung magkano ang pwedeng mabawas, Opo. kung gaano kahaba ang... Kung magkano ang dapat nabayaran, Yes. kung magkano hulog. Kailangan ba na dalawa silang nag-agree? Opo. Kaya Importante mediation yun. yan. Kapag hindi po nag-agree, hindi po tinanggap nung nagpautang sa inyo, yung inyong proposal, oo. ay pwede po niyang isampa yung kaso. Ituluyan yung, sinampa na niya, ituluyan na yung kaso. Okay, sige. So, si Honey naman, 38 years old ng Anonas. Good day po, attorney. Gusto ko lang po sanang itanong, kung may CCTV footage na nakahuli ng magnanakaw at dinilit po ito ng kumpanya kahit na alam na ito ng pulis, may pananagutan po ba ang nag-delete ng video? At posible po ba na ma-recover ang CCTV kahit 1 taon na ang nakakalipas? Naiinis siya dun sa nag-delete. Sino kaya yung nag-delete? Oo. At kahit alam na raw ito ng mga pulis. Okay. Hindi. Malakas ang kutob ko. Yung CCTV ay nasa loob ng isang building na pag-aari ng isang kumpanya. Subalit ang nakawan ay nangyari doon sa loob ng building. At Okay. ito ay nahuli at na-record nung CCTV ng kumpanya. Correct. Okay. Nung ipinakita ito sa nakita na ito ng Alam na ng pulis. nakita na ng Oo, pulis. Oo. Pero dinilit nung kumpanya. Oo. Ngayon, bakit nagdi-delete yung kumpanya? Kasi amin po yung video. Okay. Sabi siguro, kami naman kasi, hindi ho namin iniipon ng mga video recording namin. Possible ba yon na pwede silang mag-delete? Wala ba silang pananagutan? Amin yan eh. Di ba? So sana, kinumpis ka ng pulis. O sana man lang humingi sila ng kopya. Pero,
kung sinabihan na sila ng pulis na yan ay ebidensya at dinilit nila, baka po sila ay maging liable for obstruction of justice. Yan, tama. Yung regarding kung mariretrieve yung 1 year ago na CCTV, wag hong si attorney ang itanong nyo. Wala ko akong alam dyan. Ni Facebook nga, wala ako. So, sa tingin ko, sa techie guy nyo itanong yan. Oo. Siguro sa isang talagang expert sa mga computer. Opo. Yan. Kasi, wag nyo rin Dito po akong legal lang. tanongin nyo. Legal lang po. Ang tanong po dito, batas lang. Oo, hindi ho namin kaya yan. Oo, hindi kami marunong yan. Pero, merong pananagutan kung sinabi ng pulis na ito ay isang ebidensya Ebidensya to. Wag nyo tong wag nyo tong galawin. Oo. Pero dinilit pa rin nila. Matigas ang Obstruction. ulo niya. Ano ba ang nakukuha sa obstruction of justice? Ay, may kulong yan. Ay, may kulong yan. Oo. Ganyan. Eh di sabihin na lang niya, ay, nakita ko rin po pala yung witness. Ako witness na lang. O pwede kayang ganon? Ano yun, hearsay. Pero nakita nila sa CCTV I know, pero sa bagay, yun, hanggang doon lang, nakita po namin. Sino ba nakita nyo? Okay. Kasi mas maganda sana may ebidensya, yun, no? Hindi hearsay, kasi nakita ko po eh. Okay. O, sige. Nakita ko po. Well, anyway. Personal na nakita ko. Oo Kung ano nga. yung nakalagay sa CCTV. Ayan. So, kung sakaling mawala yung CCTV na may pagnanakaw, meron na maka-witness. Iko-cross-examine naman. Okay. Nakita mo ba talaga? Sure ka na siya yun. May nunal ba sa batok? Batik-batik ba? Pag May sinabi batok! mo ko po, may nunal sa batok. Ay, sorry po, walang nunal sa batok. Nako, may problema tayo dyan. May O, problema. sige. Anyway, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong araw na ito at sana samahan nyo pa rin kami gabi-gabi po ha from 7 to 7:30 in the evening. TVUP Abogado de Campanilla. Bye-bye po, ako inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Attorney Danicon po, Abogado de Campanilla ng Bayan. Hanggang sa susunod po nating episode. Bye!